Samantala, asahan na ang taas presyo sa gulay at sa bulaklak na mabenta habang papalapit naman ang undas. Napuruhan kasi sa pananalasa ng Bagyong Lando ang mga taniman ng gulay at bulaklak sa Baguio at iba pang lugar sa norte. Balitang hatid ni Katrina Son. Sa patuloy na pagulan sa San Vicente, Ilocos Sur, napuruhan ang mga taniman ng gulay at palayan. Paano kayo magsisimula ulit magtanim? This coming November. Paano yung puhunan doon? Wala na ho. Ano, uutangin mo na? Utangin man eh. Magpo-porsyento pa. Marami ring nabuwal na puno sa Vigan City. Apektado na ang turismo sa pamosong Kalye Crisologo, kaya maraming souvenir shop ang pansamantalang nagsara. Sa Baguio City, sarado pa ang ilang kalsada tulad ng Cannon Road dahil sa mga landslide at nabuwal na mga puno. Roads leading to Baguio within vicinity of Baguio City Engineering District Office is closed. Papunta nga tayo ngayon ng Mines View Park na isa sa mga kilalang pasyalan na dito sa lungsod ng Baguio. Pero kung makikita nyo ngayon, dito sa daraanan mo ay may malaking sanganga na nakasabit dyan sa mga kawad ng linya ng kuryente na anumang oras ay pwedeng mahulog. Dahil galing sa Baguio City at mga nasalantang lugar sa norte ang mga highland vegetable at bulaklak na in demand pa naman sa undas. Asahan na raw ang taas ng presyong posibleng magtagal bago magbalik sa normal. Hopefully, pag makarecover agad, makahabol tayo sa Christmas season, maging normal ang supply ng highland vegetables. If ever na mayroon pong mga supplies na hindi agad maibaba o nagdadalawang isip yung magsasaka, we are trying to help the farmers by subsidizing yung pong logistical support. Ang mga isda naman, nagmahal na. Sa Mega Q-Mart, nasa 20 pesos ang dagdag presyo kada kilo. Sa Santiago, Isabela, apektado rin ng bagyo ang presyo ng isda. Bukod kasi sa ipinagbawal ang pangingisda sa lahat ng seaboard ng Luzon. Katrina Son, GMA News.